mga kaibigan. Pero nung binanggit ni Mayor sa hearing na ang nanay niya ay si Amelia Guo, ano po ang mga pangalan ng inyong mga magulang? Ang nanay ko po si Amelia Lial po. At ang ama po ninyo? Angelito ko po. And by the way, sabi niya sa interview niya kay Karen Davila na nakita lang niya ang pangalan ng nanay niyang kasambahay na nakasulat sa birth certificate niya, suggesting na tama ang pangalan ng nanay sa birth certificate niya na Amelia Guo din. Pina-check namin agad sa PSA ito at ito ang aming nakita. Tapos, nakalagay sa birth certificate niya na married ang mga magulang niya. Pero, no marriage record din. Mamaya, mas lalaliman pa natin ang pagtanong natin dyan because we will show that both her stories, the one in the May 7 hearing and the new one before Ms. Karen Davila, are riddled with holes. Hindi po ba dapat natin siyasatin ang identity ng isang tao na bago maging mayor ay co-incorporator sa Baofu, ang dalawang hinabla ng Singapore court in a 2.8 billion Singapore dollar money laundering probe, the country's largest money laundering case. Zhang Ruijin has pled guilty, and his romantic partner, Lin Baoying, also involved in Baofu, is still facing charges. But, according to news reports literally yesterday, she was also poised to plead guilty. We were also made aware of stunning revelations in international media made by a former Chinese spy, alias Eric, literally just a few days ago, that China planted him in various locations, including in Southeast Asia, as a spy in 2007. Do you believe there are secret police here in Australia? 澳洲肯定会有一些中国的秘密特工，他们在澳洲肯定已经有了一个支持的一个系统，而且我们都知道一些中国的社团组织实际上就是为中国政府工作的，这是一个公开的秘密。秘密警察系统越来越忙，他们的权力毫无疑问是得到更大的膨胀，人员啊、编制啊、财务啊可能都有进一步的膨胀，所以说他们在海外的一些行动相对来说也更加的活跃。 Si Mayor Alice Guo po, 2005 ang delayed registration of birth. Opo, hindi 2003, but 2005 upon clarification with PSA. Wala po kasi ang typewriter ink sa birth certificate niya, so 19 years old na siya noon. Tapos, mayroon ding previous investigations in other countries of China planting agents and making them run for public office. Do you I can tell you that I cannot recall. If, as is reported, that from 2003 to 2015, 12 years long, that if I can't recall, I can't be an active member. Why would we think exempted tayo? Why would we think that in light of the conflicting claims in the West Philippine Sea, magpapadala sila ng assets sa Australia, US, Cambodia, pero hindi sa Pilipinas, nakagitgitan nila sa karagatan? Ano tayo special? Padami na po ang lumalabas na ebidensya. Transnational crime, money laundering, espionage, it is too early to rule anything out. How do we rule anything out when the documentary evidence throughout history demonstrates that united front operations of the Chinese Communist Party have links to triad groups and criminal syndicates? I'd just like to acknowledge the presence of Senator Sherwin Gatchalian. Salamat po sa pagdalo. Ito mismong Prince Group na ginamit na front ng former Chinese spy na si alias Eric ay dawit sa scam hub operations. Hindi po ba tama na magtanong? Hindi po ba tama na magduda? Pero mga kaibigan, let me also take this opportunity to remind all of us, racism is never justified. Ang Pilipinas ay dapat manatiling bukas at mapagkandili sa mga taong sumusunod sa ating batas at walang hangaring masama, Pinoy man o dayuhan. Let's acknowledge the presence of Senator Raffy Tulfo. Salamat po. We will not condone making open targets of anyone just because of their foreign blood. Gaya ng wala din tayong problema sa mga anak sa labas o anak ng kasambahay na tinago o ano paman. I'm the sponsor of the Foundling Law at pinaglaban natin ang mga batang ipinanganak na walang ganap na identity. Pero kung sila ay nagpapapasok ng mga pugante, kung sila ay nakikipagsabuatan sa money launderers, kung sila ay nagtangkang tumakbo for public office na alam nila na mayroon silang disqualification, kung sila ay nagtatrabaho kontra sa ating pambansang seguridad, pagkukulang naman po namin bilang mga halal na lingkod bayan kung di namin ito maiging siyasatin. Is this mayor who was born on a farm, taught by literally one person from kinder to high school tapos hindi nag-college, a Chinese spy? A big-time money launderer? An enabler of scams and human trafficking? None of the above? One of the above? Or all of the above? Friends, the stakes are too high for this investigation not to be pursued.
Marami pong salamat. I'd like to ask my colleagues if they also have opening statements.